Ay, magandang gabi mga bossing. O, ito yung pangalawang vlog natin. Balik na naman ho tayo sa politika. Ha? Posibleng mangyari pagkatapos ng confirmation of charges hearing. At mabigat pala talaga mga pre, no? Itong ICC. Pakinggan natin ito, ha? Ng confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity for murder at attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ano ba ang aasahan pagkatapos ng pagdinig? Sa loob ng 60 araw, maglalabas ng written decision ng pre-trial Chamber 1 judges. Sasagutin nila ang tanong, sapat ba ang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte? Kung oo, kukumpirmahin nila ang charges o mga paratang at itataas ito sa susunod na level, ang paglilitis o trial. Sa kaso ni Duterte, pwedeng... Ako mga friend, no? Kung sakali hong magiging oo at may probable cause nga itong si Digong, no? Na malamang sa alamang meron, no? Palagay ko, mga friend, baka sumuko na si Digong. Baka lang ha, baka. Kasi lahat na eh. Ginawa na nito si Attorney Pahid Koopman eh, na lahat na ng klaseng defense under the sun. Oh, ha? Pati yung gusto niyang imbestigahan din, kinestyon niya rin eh, na bakit ngayon hindi iniimbestigahan yung mga patayan na nangyayari dito sa administrasyon ni PBBM. Parang ganun ang gusto nang mangyari. Kung di ka ba naman, paano mag-iimbestiga ICC ngayon dito? Hindi na nga tayo miyembro, di ba? Talaga ito si Koopman, lahat na lang na maisip niya, no? Malaki sweldo eh. O, tuloy natin. Kumpirmahin ang 3 charges, pwede ring 1 o 2 lang sa charges ang kumpirmahin. Diretso pa rin ito sa paglilitis. Sakali tatawagin ng akusado si Duterte. Kung hindi patiyak ang sagot sa sapat bang ebidensya, pwedeng ipagpaliban ang pagdinig at utusan ng mga hukumang prosekusyon na magbigay ng karagdagang ebidensya o kaya magsagawa ng karagdagang investigasyon. O kaya naman, amyandahan ang kaso kung ibang krimen ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung hindi naman, ang sagot sa sapat ba mga ebidensya, hinto ang proceedings. Pero, magbibigay pa ng utos sa mga hukom kung ano magiging susunod na hakbang. Base sa Rome Statute of the International Criminal Court, kahit i-decline ng chamber ang pagkumpirma ng charges, hindi nito mapipigilan ng prosekusyon na humiling ulit ng confirmation of charges hearing kung may ipipresenta. Tayo na mabigat mga friend. Pero malamang naman na hindi i-decline ng mga judges itong mga ebidensyang inilatag ng prosecution. Pero kung sakasakali nga raw, no, na i-decline, hindi pa rin makakalaya si Digong. Dahil hindi mapipigilan ng judges ang prosecution na maghahain na naman ng mga panibagong ebidensya. Dagdag ebidensya, kumbaga. Pakinggan nyo. Lang dagdag ng mga ebidensya. Hindi pa automatic na palalayain si dating Pangulong Duterte. Mananatili siya sa loob ng ICC Detention Center habang hinihintayan pa siya ng pre-trial Chamber 1. Diba? Huling araw na ng confirmation of charges hearing sa kasong crimes against humanity for murder at attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ano ba ang aasahan pagkatapos ng pagdinig? Sa loob ng 60 araw, maglalabas ng written decision ng pre-trial Chamber 1 judges. Sasagutin nila ang tanong, sapat ba ang mga ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte? Kung oo, kukumpirmahin nila ang charges o mga paratang at itataas ito sa susunod na level, ang paglilitis o trial. Sa kaso ni Duterte, pwedeng kumpirmahin ang 3 charges, pwede ring 1 o 2 lang sa charges ang kumpirmahin. Diretso pa rin ito sa paglilitis. Sakali tatawagin ng akusado si Duterte. Kung hindi patiyak ang sagot sa sapat bang ebidensya, pwedeng ipagpaliban ang pagdinig at utusan ng mga hukumang prosekusyon na magbigay ng karagdagang ebidensya o kaya magsagawa ng karagdagang investigasyon. O kaya naman, amyandahan ang kaso kung ibang krimen ang itinuturo ng mga ebidensya. Kung hindi naman, ang sagot sa... Ang hirap po ng no? Talagang si Digong
palagi ko, manipis pa sa buhok ang tsansang makauwi pa ng Pilipinas. Anyway, tanggap naman na ng anak nila, di ba? Yung mga anak niya, baka gano'n na mangyari, doon na nga siya pumanaw. Kung sana lahat ng representative kagaya ni Representative Paulo Ortega, sana matino ang Pilipinas, no? Ito, Ortega versus Duterte. Diretsahan ang naging payo ni Paulo Ortega kay Sara Duterte matapos ihayag ng Vice Presidente ang kanyang balak tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Don't run away if you want to run. Sa isang ambush interview sa Batasang Pambansa, iginiit ng Deputy Speaker ng Kamara na kung tatakbo sa pinakamataas na posisyon sa bansa, dapat handa ring harapin ang mas mataas na pamantayan ng pananagutan. Aniya, kung may hangaring maging Pangulo, hindi dapat umiwas sa mga isyong ibinabato laban sa kanya, lalo na ang mga alegasyong lumutang sa mga investigasyon ng Kamara at sa mga reklamong impeachment. Binigyang diin ni Ortega na nakakapagod na umanong paulit-ulit na imbitahan ang Vice Presidente sa mga pagdinig, lalo na't ilang beses na umanong tumanggi o hindi sumipot noong nakaraang Kongreso. Gayunman, sinabi niyang dadaan pa rin sa wastong proseso ang lahat. At ang House Committee on Justice ang hahawak at magsusuri sa mga reklamo ng may pag-iingat at ayon sa batas. Ang kanyang mga pahayag ay tugon din sa naging panayam kay Duterte sa SMNI kung saan sinabi nitong tila siya'y tinutuligsa dahil sa paniniwalang tatakbo siya sa 2028. May mga nagsasabing ang pag-anunsyo ng kanyang kandidatura ay paraan upang maituring na politikal lamang ang mga atake laban sa kanya, kabilang ang impeachment complaints. Ngunit ayon kay Ortega, hindi Lahat naman ng mga politiko inaatake, di ba? Lalo na yung mga tumatakbo nga, di ba? Si BP Leni nga eh. Oh, ang dami mga matake dyan. Oh, di ba? Oh, ang linis-linis na niyan. Tutuusin mo, di ba? Oh, eto pa si Sayad ang hindi atakihin, di ba? Oh, tuloy. basta-basta masisira ang reputasyon ng isang tao kung walang patayan ang mga akusasyon. Oh, tama. Para sa kanya, nagkaroon na umano ng sapat na panahon at plataporma ang Vice Presidente upang sagutin ang mga paratang, ngunit Para sa crispy sa chicken. sa kasalukuyan, 4 na impeachment complaint ang inihain laban kay Duterte mula sa Makabayan Coalition at civil society groups noong February 2. Yung 4 na ho na yan eh. Ayon sa kanila. Isa lang ho dyan ang lumusot. Impeach na siya. Oo, sa Kongreso. Kaya lang yun nga, butuhan ng butuhan. Yun ang mabigat. Pero kung lahat ho talaga ng politiko kagaya ng paninindigan ni Paulo Ortega, impeach yan. Impeach nga siya dito. Paano naman sa Senado? Doon magkakaleche yan eh. Saka yun paulit-ulit mga friend. Pag si Sara Duterte nakalusot dito, nagkagapangan. Yun lang yun. Mula sa mga abogado at miyembro ng klero noong February 9 at mula sa abogadong si Nathaniel Cabrera noong February 18. Ang ika-4 na reklamo ay inendorso mismo ni Ortega at ni Bienvenido Abante Jr. Kabilang sa mga alegasyon sa mga reklamo ang umano'y pagbabanta laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba. O, isa. Maliwanag yun. Yung pagbabanta na yun. O, paano didepensahan niya ng mga kaalyado ni Sara? Di ba? Sa bunganga. Parang si Digong din eh, mga friend eh. Di ba? O, bunganga niya rin ang nagpapahamak sa kanya eh. Di ba? O, kaya lang, yun nga, si Digong doon, wala siyang Senado na pwedeng sandalan o Supreme Court na pwedeng sandalan, di ba? Dito meron eh. Tuloy. Ang opisyal, maling paggamit ng confidential funds, hindi pagdedeklara ng mga ari-arian, O, lahat ho yun eh. Puro maliwanag ho yun eh. Paano lulusot ito? Yan ang mabigat dyan, mga friend. Lalo na pagbubuksan na yung mga sinasabing bank accounts na sinasabi ni Senador Trillanes. Talagang wala na kung ano to, siguradong impeach to. Pag hindi ito na-impeach, Senado na may kasalanan, hindi na yung Kongreso.
Pero yun nga, sa Kongreso, pag nagbotohan, malalaman na natin kung ano kulay ng mga to. Dito magkakaalaman mga boss kung ano kulay na itong, kung sino ang kulay amoy Duterte sa Kongreso at sa Senado, di ba? Kasi talagang lahat ng impeachment complaint sa kanya puro ang bibigat di ba? Wala naman siya sinasagot. Ayaw naman pumunta. Tuloy. Pang-aabuso sa kapangyarihan at panunuhol. Noong Lunes, ipinasa ang lahat ng reklamo sa Committee on Justice na nag-trigger sa tinatawag na one-year bar rule. Mariinding pinabulaanan ni Ortega ang pahayag ni Toby Tiangco na siya ay inutusan lamang upang i-endorso ang impeachment complaint. Ayon sa kanya, sariling desisyon niya ang pag-endorso. Dito si Toby Tiangco. Titiwala sa mukha niya ito sa totoo lang. At matagal na umanong alam ng publiko ang kanyang tindig laban sa mga isyong kinahaharap ng Vice-Presidente. Hindi na raw ito dapat ikagulat pa. Ang matabang na paninindigan ni Paulo Ortega V ay hindi bago sa kanyang estilo ng pamumuno. Bilang kinatawan ng La Union at Deputy Speaker ng Kamara, nakilala siya bilang isa sa pinakaaktibong kritiko ni Duterte sa loob ng 19th Congress. Sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, masusing sinuri ni Ortega ang umano'y paggamit ng confidential funds ng tanggapan ng Vice-Presidente. Isa sa mga naging kontrobersyal na Sa seniors, pwedeng-pwede ang bahid. ay ang pagkakatuklas sa mga acknowledgement receipts na pirmado na mga pangalang tila kathang-isip o kahina-hinala. Nang mabanggit sa pagdinig ang pangalang Mary Grace Piatos na kahawig ng pangalan ng isang restaurant at potato chip brand, mas lalo niyang inusisa ang iba pang lagda. Noong April 2025, naglabas si Ortega ng listaan ng iba pang umano'y kakaibang pangalan sa mga dokumento, kabilang ang ilang Fiona na kahawig ng karakter sa pelikulang Shrek, isang Magellan na tumutukoy sa Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan at apelidong Ewan na slang para sa hindi ko alam. May mga pangalang kahawig pa umano ng brand ng cellphone at maging ng ilang kilalang apelido ng mambabatas. Ang mga natuklasang ito, ayon sa kanya, ay bahagi ng mga batayang ginamit sa pagsuporta sa impeachment complaints. Bilang mambabatas, hinubog si Ortega sa isang pamilyang may mahabang kasaysayan sa politika sa La Union. Ang kanyang ama ay dating gobernador ng lalawigan at mula sa murang edad ay namulat siya sa dinamika ng lokal at pambansang pamamahala. Sa kanyang panunungkulan, madalas niyang igiit ang transparency at accountability bilang pundasyon ng tiwala ng publiko. Para sa kanya, ang pagtakbo sa mataas na posisyon ay hindi lamang karapatan, kundi isang hamon na harapin ang bawat paratang at linawin ang bawat isyu sa harap ng taumbayan. Sa gitna ng umiinit na diskurso patungo sa 2028, nananatiling matatag ang kanyang mensahe. Kung tatakbo para mamuno sa buong bansa, dapat handang humarap sa tanong ng bayan. Para kay Paulo Ortega V, ang liderato ay hindi lamang tungkol sa ambisyon, kundi sa kakayahang manindigan at sumagot. Isang prinsipyong patuloy niyang isinusulong sa gitna ng masalimuot na politika ng Pilipinas. Cash in or debit? Yan ang mga politiko, no, mga friend. Paulo Ortega, hindi sayang sweldo mo dyan. May paninindigan, no? Sana lahat ganyan, no? Lord, magkulab na po tayo. Ha? Kung si Duterte dadaan sa butas ng karayom sa dahig, yung impeachment naman ni Sara dito, dadaan din sa butas ng karayom bago ma-impeach. Ang bigat ng Senado. Ang gagaling dyan, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. Kurutin mo ng pinong-pino mga ugok na yan sa Kasani. Kurutin mo. God bless your family. God bless Kalat niya. Chupisa Bunao, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga kawador. Siyempre po, kuya, ikaw po ba naman ang may 150 million kada buwan? Santong-santo si Tanda. Siyempre, di ba? Kasi
Librado Ludovico. Blessed morning, Karox and Toro Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless my stay safe and healthy. Hoy, Atty. Pahid Kupalman, tumigil ka nga ng kupal ka. Ikaw ba naman ang bayaran ng 150 million? Talagang yung tuwid, ibabalukutin mo, ulul. O, diba? Galit si ano. Pastor Geoffrey, shout out. Boss Rox, hudyo pa man din niya si Kupalman. Yung pinagpapatay ni Hitler, tapos pinagtatanggol niya. Ngayon, kagaya ni Hitler. Nagagawa nga naman ng pera. Totoo yan, Pastor. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Pastor John Lagon, shout out. Happy birthday ulit, Sophia Tanseco Paraiso. Asawa po yan ni anak Aboy Paraiso. May you have many more birthdays to come. Adding. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Wala naman pong maidepensa si Kupalman sa mga aligasyon ng prosecution kay Digonggong. Sabi niya, panakot lang yung mga sinasabi ni Digong, pero ang tanong, bakit umabot sa 30,000 katao ang namatay? O kung pagbabasihan ang talaan ng PNP ay nasa 6,000 lang daw. Yun nga. Wala yan. Tansya ko, talagang ang mahihirapan yan. David Ali Mendoza ulit ito. Karox, malas lang ni Digong. At sinabato at bonggago ang naging kanan at kaliwang kamay niya. Medyo nahuli si Kimo. Kung siya siguro ay kasama na sa akusado, malamang sasamahan niyan si Digong sa dahig. Hindi, may napangako siya sasama raw siya Sa kanya na din po nanggaling na kapag sinabi ni Digong ay susundin niya. Kahit siguro po tumalon sa bangin o kumain ng ebak ni Digong, gagawin niya yan. Dahil isang dakilang uto-uto itong si Kimo. Totoo yan. Mary Lebron, shout out. David Ali Mendoza ulit ito. Karox, kung ano-ano pagsasabi ni Digonggong sa ating Panginoon Diyos, ayan ngayon ang nangyari sa kanya. Isa ng matandang inutil na bilanggo sa dahig. Pinagtatawanan siya ngayon ng buong mundo. Sino ngayon ang katawa-tawa at kaawa-awa? Walang kwenta kayo din. Daming pera niyan. Sa dami. Perde San Juan. Good evening po, Karox. Sa ginawa ng mga DDS na pinaratangan ng mga investigador ng ICC na tumatanggap ng suhol ay isang hamon sa ICC, lalong madidiin si Duterte sa kaso ng ICC. Tiyak yun, Ferdinand San Juan. Oo, yun pa sinasabi, no? Nasuhulan daw yung ano doon, tangina. Gago talaga. Pinapahamak nila si Digong talaga, di ba? Oo, Rodelio Felipe, shoutout. Demonyo nga, di ba? Madaling makauto ng mga kapwa niya. Totoo yun, Rodelio. Ted, shoutout, Ted. Attorney Capman, uubo-ubo sa kaso ni Digonggong. Walang malakas na sinasabi para ipagtanggol si Digong. Wala, puro yung suntok niya, puro parang nananakot lang siya no? Oo, wala. Erlyn Villarin, shout out. Magandang gabi, Karox, watching from Netherlands. Oh. Welcome to the club. Erlyn ulit Attorney Pahid Capman, sayang ang 150 million na binabayad sa kanya. Kaya naman niya ipagtatanggol si Banat. Kaya naman ipagtanggol ni Banat Bay si Digong. Kaya namang ipagtanggol. Dahil ang depensa ni Pahid Capman ay nagsasabi sa mga tao sa Pinas, ito ang ating salaysay. O yun nga. Erlyn ulit kasi demonyo itong tao, si Rox, di ba? Elizabeth Iscare, shout out ha. Good evening. Si Rox, nabibisit lang akong pakinggan niya si Capman. Ikaw ba naman ang bayaran ng 100 milyon? Natural lang na ipagtanggol mo yan. Kahit na kaming mga Pinoy, alam namin na isa yang demonyo. Di kami tanga at bobong maniniwala sa mga pinagsasabi mo. Yun nga. Wala, hindi niya lulusot yan. Posible. Rodelia Alpilor. Talagang todo depensa siya. Sa mahal naman ng bayad. Sa kanya talagang gagawin lahat. Pero si Rox,
Ala ng lusot yan. Magtuloy-tuloy na yan. Magsasama-sama sila Bato, Bongo. Salamat, Sero. Abang tayo. Ingat po tayong lahat. And God bless us all po. God bless Rodelia. Shirley Estera, shout out, ha. Di siya talaga ang dating ng pagsasalita ni Kupal. Yung iba dyan na nagsasalita sa ICC kalmado, klaro, at may kasama pang video to prove digonggong talking shit. Si Kupal parang si Sayad lang nung nagmumura, parang pasigaw na may diin kuno ang pagsasabi. Yun nga, di ba, Shirley? Ingat po kayo, sir. Taga-Tabok na pamilya ng kabsat ko, Tita Isabela Mut. Said shout out. Sir Rox, para kasing laging nakainom yan si Digong kung magsalita. Ayun nga, para nakainom, naka-fentanyl. Friend Shermin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Delio. Sir Rox, payo ko lang po dito kay Mr. Epalman. Tantanan na po niya paghirit po. Kasi kahit sunugin niyo pa raw si Lamon Boy, wala na pong mangangamoy na pag-asa at pagsikat pa po ng araw para kay Ingkong. Tama lang. At dapat lang pagdusahan niya po ang lahat ng kanyang naging karantaduhan. Unang-una na po sa ating Panginoon Diyos na tinawag niya pong stupid God, sa kanya pong luluklukan ngayon. Who do you think looks stupid and a loser? Di ba, Sir Rox? Yun nga, siya ang stupid, di ba? Tanga eh. Bakit di na lang niya isuko ang bandera ng mga tanga? Isusuko na yan. Malamang, tignan mo. Pag tumuloy sa Fulbright trial yan, malamang, mag-iisip na naman ng panibagong rason yan. Baka sundin niya na yung payo ko na hunger strike. Yun ang, diba? Di mo rin lang, nire-recognize yan. Ba't kumukuha ka pa ng depensa mo? Tanga. Diba? Yung ibinabayad niya po dyan kay Mr. Epalman na milyon-milyon na nanakaw galing sa bayan, ibalik na lang po niya sa gobyerno at mag-request po siya ng itulong na lang para sa may hirap. Baka sakali po, Sir Rox, kahit po paano, bago man lang po siya magpaalam sa mundo, meron po siyang nagawang buti para sa kapwa-tao. Yung mga ninakaw mo, Ingkong, wag mo nang ubusin sa taong wala kang mapapala in the end. Wala siyang mapapala talaga dyan. Palagay ko kaya ganyan na mainit ang ulo ni Kupalman na magtitirada, magbigay ng kanyang depensa. Palagay ko ganyan yun eh. Siguro baka winarningan na rin yan eh. Puro tayo siguro Pag yan nagtuloy ng Fulbright trial, ayoko na. Dito na ako mamamatay. Baka biglang gumano si Ligong, di ba? Alam niyang Mr. Epal na yan, kahon-kahon na ang kaso mo, Ingkong. Kahon na ang kaso mo, Ingkong. Huwag mo nang ipagpilitan pa na ikaw may tsansa pang makalusot. Ginusto mo yan, di ba, Ingkong? Paulit-ulit lang, tanggapin at aminin mo na lang sa sarili mo na kung hindi sa katabilan ng dila mong walang preno, sana kahit paano pwede mo pang mapagtakpan lahat ng kasinungalingan mo. Simple lang ang gagawin mo. Surrender, then ipikit mo ang iyong mga mata mo at matulog ka na lang na mahimbing. Si Lord na ang bahala sa iyo, okay? O yun. Pasalamatan mo. Kung bukas isisikatan ka pa ng araw, wala ka ng power. Sana manahimik ka na lang at hintayin mo na lang kung kailan yung araw na itinakda sa iyo ni Lord. Yun. Ni Lord, baka ni Taning. Di ka na maililigtas kahit sino pang mga husgado ang kakampi mo, Ingkong. Kung nasaan ka man ngayon,
diyan ka na lang lulubugan ng araw. Tapos na ang mga maliligayang araw, Ingkong. Meron ka pang oras para taimtim na manalangin at tinatawag mong stupid God. Yun, dapat, di ba? At sa kanya ka humingi ng awa at patawad. Sa huling sandali ng buhay mo, sana magsisi ka na at magbait ka na. Kahit si Superman pa ang tawagin mo ngayon, yan na ang iyong magiging madilim na mundo ngayon. Mabuti nga sa'yo dahil ikaw ang linta na sumipsip sa dugo ng bawat Pilipino. Dapat lang magdusa ka, pwe. Galit si Tia Deli dyan kay Digunggong. MCL, shout out. Ibig sabihin ni Capman, gawin yung ginawa ni Demonyong Digong. Kasi tingnan nyo kahit pumatay, nag-utos pumatay, nag-guilty siya. Gayahin yung kahalimawan niya. Di kayo makukonvict. Xerox, hindi pa yan tumatakbo. Nang pagka-presidente yan si Digong, ramdam ko may masamang gagawin yan pag upo niya. Kaso ang tao nadala sa mga salita niyang pagkademonyo, daming napaniwala. Kamay na bakal, puro pagyayabang, mura at itong namang mga tao tuwang-tuwa sa kanya at ito ang ngayon chaos, kahihiyan, gulo ang dinulot ni Digong sa pamilya niya. Totoo. Kaya yung pamilya niya, wala rin kwenta pamilya niya. Puro talaga mga pusakal eh. 3J Shop, shout out sa Rox. Mag-lozenges ka para sakatin ng lalamunan. Yun nga, oo. At yung boses mo eh hindi mapaos. Ingat din pag may time. 3J Shop ulit oh. Alam mo, Xerox, nang lapastanganin ni Gong Di si Lord, hindi palalampasin yan ng Diyos. May kaakibat na kaparusahan yan. Kaya kahit palapastanganin niya ang Diyos, hindi niya matatakasan ang parusa, na hindi lang basta parusa, kundi matinding parusa na hindi pa niya nararanasan sa buong buhay niya. O, diba? Bobo rin. Alam mo sino matalino eh. Sabi ko na nga sa'yo, di ko mag-hunger strike ka na, tangayan ng lusot mo. Hindi lumusot yung baliw-baliwan eh, di hunger strike. Ayaw ko na, basta ayaw ko na. Kumukuha ka pa ng lawyer mo, di wala. Meron bang ayaw na humihirit ka pa? Taas kamay mo na, ganun, pati paa. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. Marilo Pabiana, good morning po tayo. And the Filipino people. Mga ka-warriors, nasa akbang na ng panagot sa mga nagkasala, pero talagang walang hinto ang pagpipilit na gibain ang katotohanan, pero sa huli liwanag ng katotohanan pa din ang mananaig. Amen. Totoo yan, nak. Jan Dimango, my friend, shout out. Amy Bingson, Dolor Garcia, Eman Escalona, nak, shout out. 3J Show po ito. Si Rox. Nakakahiya talaga ito si Kimo. Ultimo anak niya. Ikinahihiya ang tatay niya kung tatakbong BP. How much more ang mga ordinaryong tao? Nakakasuka yan. Just the thought of it. Ano ba ang credential ni Kimo para tumakbong BP? Ikaw naman eh. Kung niya si Inday, takatakbo. Tingnan mo, tatanga-tanga lang eh. Kailangan ng credential. Teka, baka hindi naiintindihan ni Kimo kung anong ibig sabihin ng credential. I-google na lang niya para kahit pa Google, matuto siya. Nakakahiya na talaga tayo sa buong mundo. Buti ka nga, nandiyan ka na eh. Yung anak ni Kimo, aalis pa lang daw ng Pilipinas eh. Citizen naman na kayo dyan nila, Tia Deli, di ba? Dami nyo na dyan eh. 3J Show ulit sa Rox. Sa sobrang dami ng mga evidence na nilatag sa prosecutor, anong sinasabing pinili lang ang mga evidence? Pinili o hindi yun ang katotohanan? Diba? At saka si Rox, itong si Koopman, ayaw ko lang tawaging attorney kasi parang hindi attorney. Bakit si BBM ang kanyang binabanatan? Yun nga, bakit hindi niya sagutin yung mga ebidensya ng prosecutor?
Bakit pati mga administrasyon daw ni BBM may killing ng mga drug addicts? Palagay na natin totoo ito na may killing ng administrasyon. Una, hindi na utos ni BBM tulad ng direktang utos ni Gong Di noong panahon niya. Pangalawa, ang kaso ni Gong Di, Crime Against Humanity, ang administrasyon ni BBM, hindi naman nababalita ang mga bata pinapatay, ang mga nakakulong pinapatay, at libo-libong pinatay Gong Di during his term. Ito dapat ang sinasagot ni Koopman, hindi yung pinapahid niya BBM ang kasalanan ni Gong Di. Kaya tuloy tinawag siya ni Auntie Claire na pahid abogado. O, diba? Totoo. Parang may katok eh. Si Kupal man mukhang may katok na eh. Baka nga yun sabi ni hanggang dito na lang tayo. Pag hindi mo pa napadismiss yan at nag-full bloom trial yan, ayoko na. Baka ginanon ni yan eh. Kaya sobrang pinapanood ko siya kanina kung ano pinagsasabi. 3G Show Polito. Sir Rox, hindi tayo abogado, pero sa panonood lang ng confirmation of charges, overwhelming ang mga ebidensya laban kay Gong Di. Yun nga. At ang manner of defense ni Koppelman nanlilihis ng ebidensya at naninisi ng iba. Totoo. Sa laki ng bayad sa kanya, gano'n na lang ang defense niya. Wala namang ibang defense eh. Totoo namang wala eh. Baka tinuturuan siya ni Sara na kailangan sa korte ng ICC masiraan nilang mga Duterte at si BBM. Kahit naging katawa-tawa na si Kapman, sunod siya sa utos ni Sara. Si Sara ang boss eh. Pwede. Eddie Luna, my friend, shout out. 3J Show ulit to. Sir Rox, tapos na rin ang narrative ng mga DDS na Kesyo kinidnap si Gong Di, Kesyo di nire-recognize ang Gong Di ang ICC. Kasi, kung di mo nire-recognize ang ICC, bakit ka may abogado? Yun nga, di ba? Bakit may nagtatanggol sa kayo? Di ka naniniwala sa ICC, bakit ka sumasagot sa mga request sa iyo ng ICC tulad ng pag-appear mo sa confirmation of hearing? Di sinsana, niha-niho, wala ka ng response. Yun nga sabi ko, di ba? Parehas tayo ng utak, 3J Show pa. Kasi kung di mo nire-recognize, ba't pa ako wala abogado? Bitayin niyo na ako kung gusto niyo. I did it for my country. Ganun. Tatanga-tanga to si Dio. Kaso, you are not in power para malaki. Wala ka ng power na pagmumurahin at pagsasampalin mo sila. Ay, ang tadhana pag siya ang umusig. Hindi, pwede pa naman niyang gawin eh. Sipain niya, ganun. Punta siya doon sa hearing, pagmumurahin niya, diba? I did it for my country. Di ba? Yung mga sinasabi niya rito, ganun gawin niya doon. Ang tanga-tanga. 3J Show, ito pa isa, Sir Rox. Umaapila na naman si Kapelman na interim release ni Gong Di. Ay, nako. Na-desisyon na nga yan ng ICC. Umihirit na. Yun nga, ano bang nangyayari sa intellect ni... Wala ka ng 3J Show, anong intellect? Baka makulitan na ICC. Nakukulitan na nga. Si Gong Di na ang mag-suffer more. Ay, ewan. Malamang dun yun. Oo. Mission accomplished, mga friend. Nakapagkulam tayo. Maganda ating naging topic. Oo. Yun lang naman, mga boss. Wala namang iba. Pag si Sara hindi na impeach, inutil tong na to. Napakalaking kainutilan na. At nakatakbong wala na tayo. Pero yung si Digong, wala na yan. Sure ball na yan, mga friend. God bless, mga boss. Good night. Hanggang bukas pa muli.